Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ang mga kurakot, mga nakaupo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Panginahanglan sa kinabag ang katawhan, labi na sa waroy mga trabaho, way balay, naigo atong mga bagyo, ang ilang mga nga daot, ug ang ilang mga balay, nga anod sa landslide. Mao ba niroy ilang pangandoy, kani mga nangataktak sa trabaho, kay nasira na ang mga kompanya, kay wa natay mga foreign investors, millions na jobless sa atong nasod. Mao ba ni ang ilang pangandoy, ang pag-impeach sa atong Vice President, tungod kay siya mo hinungdan anong wa natay kwarta, anong sige ning kabungkag ang atong mga infrastructures, kalabi na ang flood control, nga siging lunop ug naay bagyo, drugas, perting baha sa drugas, hinungdan ani kana bang atong Vice President kakinahanglan gid nato i-impeach. Nya mo gasto na sa taani og billions sa process sa impeachment. Ato kang pukaw ning ato mga leaders sama ni Kristo og sa mga apostoles na balakas sad sila kay wa na sila gikaon, pero gisiguro ni Kristo ang pagtan-aw unsay gikinahanglan sa kinabag-an kaysa sila lay mo pahimo sa ilang pagkaon na pito kapan. Kung kinakailangan mag-explain, ipagtanggol ang sarili, go! Once, twice, okay na yon. Kasi ang taong naninira talaga, hindi maniniwala yan. Kahit anong explanation mo pa, mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung ano yung kinaingitan nila, mas gawin mo, mas pagbutihin mo, doon mo ilagay yung energy mo. Tulad ng agila, confuse them with your silence. And then shock them with your success. Lituhin mo sila ng katahimikan mo. Yung uwak, litong-lito. Tinutuka niya yung agila, tahimik lang yung agila. Tandaan ninyo na kahit nasa tama tayo, kahit ang kwento ay hindi totoo, masasaktan pa rin tayo. Hindi pa rin ganun kadali yon. Lalong-lalo na kapag yung mga kwento-kwento at paratang ay galing sa mga taong hindi mo inaasahang panggagalingan.